Some religious people, they have this 3-step process in welcoming their members. You need to believe in the right doctrine and then behave by their moral standards and choices. Then, you belong to them. Dito sa feast, iba ang sequence. You belong, and then your belonging will lead you to believe and then behave. Dito sa feast, kasama ka na namin kahit di ka pa behave. Kahit judgmental ka pa rin. Kahit makasalanan ka. Kahit kung ano-ano pinupost mo sa Facebook, kasama ka pa rin namin. Kahit hindi ka pa behave. One time, may lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Brother Velden, bakit ganon? Bakit sa feast? Pinapayagan nyo mag-serve yung mga makakasalanan na tao. Kilala ko yung singer nyo Lakas magmura nun Pa-worship pa dito. Yung security ministry nyo, lakas uminom nun Yung isang usher nyo, kilala ko yun May utang pa yun na hindi binabayaran. Yung nasa tech ministry nyo, kilala ko yun. May kalibin yun Sabi ko lang sa kanya, sama ba ng ugali? Nakakaya nung nag-feast pa naman. Oo nga, pa-feast pa, pa-serve pa. Sama naman ng ugali. Sabi ko lang sa kanya ito, sama ba ng ugali? Imaginein mo na lang kung wala yan dito. Baka mas malala pa. Minsan, makaka-encounter kayo ng mga tao, sasabihin sa inyo, kita, nagpa-post ka, feast, samahan mo ng ugali mo. Hindi ka naman nagbabago. Sabihin mo sa kanya, imaginein mo na lang kung tayo nag-feast. Baka sinampal na kita. O, hindi excuse yun But what's my point? Lahat naman tayo dito, work in progress. Malayo pa sa perfect. Tsaka alam niyo itong pananaw ko, we accept broken, sinful people here. Mga taong hindi pa talaga fully nagbe-behave. Kasi kung hindi sila dito pupunta, saan pa? Baka hindi sila welcome doon sa mga mapangusga na community at church. Kung hindi sila dito pupunta sa feast, sinong sasama sa kanila? Tsaka wag na tayo lumayo. Yung preacher dito sa feast bikutan, dating sugarol yun. Gambling addict. Pero buti, binago ako ng Diyos. Alam niyo paano ako nagbago? Dahil sa pagmamahal niya at pagmamahal ng mga tao sa paligid ko dito sa feast. That's why we welcome the sinners of sinners here. Sino ba naman kami para hindi tanggapin at mahalin yung mga sugatan na ipadadala dito ni Lord? And if Jesus loves us in our brokenness, we have no choice but to love people in their brokenness too. How can we not be loving and merciful if we have received God's love and mercy first? Una tayong minahal. Una tayong nakatanggap ng awa ng Diyos. At alam ko yung pakiramdam ng uhaw at gutom sa pagmamahal ng Diyos, ang lungkot nun. Ang hirap nun. Kaya as much as possible, here at the feast, tinatry natin, welcome lahat. Hindi tayo papayag na maramdaman ng iba yung lungkot at hirap ng wala sa piling ng Diyos. That's why here we make a commitment to serve, to journey with the broken, to love. Why? Because Jesus loved us first.